Okay, so mga kababayan, pag-usapan na natin itong ating topic ngayon. Oo. Kasi mga kababayan, alam naman natin, mainit na mainit yung impeachment, di ba? Sobrang init ho ng impeachment, mga kababayan. Mainit na mainit ho yung topic na yan. At as usual, syempre, merong mga pabor, may mga ayaw sa impeachment. And it's all but normal. Ganun lang naman talaga kasi yun. It happens talaga. May mga pabor sa impeachment. Syempre, tayong mga ayaw na kay Duterte, tayo pabor sa impeachment. Tapos, meron din naman mga ayaw. Syempre, yung mga ayaw ay yung mga may gusto pa kay Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya na hindi ko naiintindihan kung bakit may mga ganun pa rin hanggang ngayon. Oo. Kasi para kasi hindi na siya tama. Para kasing kasalanan na siya kapag hanggang ngayon sumusuporta ka pa rin kay Duterte. Oh. Parang lang naman, may ganung feels, guys. May ganung feels na parang kasalanan na siya kapag sumusuporta ka pa rin kay Duterte. At isa ho dyan, mga babayan, kanina, meron nung nag-message sa akin. Galit na galit. Galit na galit talaga. As in, puputok na yung puputok na yung ugat niya sa utak sa sobrang galit niya sa akin, guys eh. Oo. Di ko na sabihin kung sino kasi baka sumikat pa. Pero marami siyang sinabi. Gusto ko niya makipag-debate sa akin, etc. etc. Di ba? Wag natin pagpapatulan pa yung mga yun. No? Yung mga matatalino nga, hindi ko pinatulan sila pa. Di ba? Kasi hindi talaga ako nag-engage sa debate. Kasi self-serving yun eh. Manalo matalo, self-serving yun. So, hell no. I'd rather tackle issues than tackle people. Lalo-lalo na yung mga yung mga Nangamatis ba yun? Oo. Nangamatis yata ang pangalan nun. Anyway, so galit na galit siya. Galit na galit siya. Oo, sabi niya, gago ka. Magising ka na bugok talaga, nagbigay ng project, blah 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 sa mga Marcos, blah blah blah. Nagmura pa siya. PI ka, piko na ako sa'yo. Ganun. Ganun eh. Galit na galit si Lolo. Lolo na siya actually. Galit na galit na si Lolo. Hindi ko napapatulan yung mga ganito. Hindi na. Para saan pa? Di ba? Papasikatin ko pa yung mga taong ganyan. Hindi na. Oo. Wag na. Wag na. So, but again, it just goes to show how pathetic mag-isip, kung gaano ka-pathetic at gaano kababa mag-isip ang mga DDS. Basta talaga Duterte supporter. Oo. Kasi hodang ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalinong abogado, kapag ikaw ay naging Duterte supporter, olats ka. Ikaw ang pinakamagaling o pinakamatalinong senador, pag naging Duterte supporter ka, olats ka. Oo. Walang panalo eh. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa kulang sila sa galing or kulang sila sa talino, hindi yun ang issue. Ang issue ho kasi, mga kababayan, para ipagtanggol mo si Duterte, kailangan isuko mo lahat ng nalalaman mo. Kailangan isuko mo lahat ng moral mo. Suspend all logic, suspend all common sense, even suspend all jurisprudence para lang suportahan mo si Duterte. It is what it is. Totoo naman eh. Totoo naman. Marami na hong sinabi at ginawa ang mga Duterte na olats. Oo, walang sense. There's no rhyme or reason for the actions. O ganun talaga eh. Kailangan mong gawin yun eh. Kaya mga kababayan, mahirap po talagang sumuporta sa mga Duterte. Kasi nga, kailangan mo ang isuko ang mga ganong klase ng tawag dito. Kailangan mo isuko ang iyong common sense, logic, and morals, or good morals for that matter. At yan naman ay aking sinasang-ayunan. Yung mga sinabi po ni Coach Jared ay totoo po yan. Ako po ay sang-ayon sa kanyang mga naturan. Marami na kasi ang napapagod din at umaayaw na sa pagsuporta dito sa mga Duterte. Dahil alam nyo mga kababayan, mga ka-explore, kahit bali-baliin po natin ang mga pangyayari, hindi po natin pwedeng sabihin na tama ang mga ginagawa nitong mga nasa kampo po or nasa panig po ni dating Pangulong Duterte.
lalong-lalo na po itong si Vice President Sara Duterte, ano? Malinaw naman po. Wala naman po talagang ibang hangarin ng mga ito kundi i-eliminate ang sitting president para sila naman ang maghari sa palasyo. At nang sa ganon, lahat ng questionabling bagay na kanilang nagawa ng nakaraan at ang kasalukuyan ay mapagtakpan. Yan po ang totoong hangarin ng mga ito. At yung sinabi mo, Coach, na para ipagtanggol mo ang mga Duterte or si Duterte, kailangan mong isuko lahat. Tama po yan. Kailangan mo talagang isuko ang iyong moral. Pati katalinuhan, kailangan isuko mo. At Coach, ang pinakamagandang halimbawa ng isang taong ganon ay si Harry Roque. O ito, panuorin po ninyo kung paano po isinuko ni Harry Roque ang kanyang pagiging matalino, pagiging abogado, yung kanyang moral, isinuko lahat para lang kay Duterte. Panuorin niyo po ito. Hindi nyo kami mag-insult representation sa Netherlands! Belan! O, diba? Okay, dagdag ko lang, sa mga bangag sa Malacanang, huwag nyo nang tangkaing kidnapin kami dahil hindi kayo magwawagi. Dahil pakinitap nyo kami, nung kayo, malakas kaming kumain. Lugi kayo. At saka, ang gusto namin kinakain, lechon! Anyway, alam mo, talagang laki ng pasalamat natin kay Maharlika. Come again, sir?